Hello, family, and welcome once again to the Radiant Church Daily Devotions. We will continue with our series now entitled Good Manners and Right Conduct, and we're now in part number 25. Today's episode is entitled Be Friendly. Be friendly, maging palakaibigan o maging mabuting kaibigan. Ang talata po natin ay nasa John chapter 15, verse 15. Ganito po ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad mula sa panulat ni John. I have called you friends, for everything I learned from my Father I have made known to you. Puntahan po natin ang ating mga reflections. Our Lord Jesus Christ is the epitome of friendliness. Kung merong halimbawa sa Bible ng pinaka-friendly, di walang iba kundi si Jesus, hindi ba? The New Testament Gospel writers described him as a very friendly person. He touched lives wherever he went, and his circle of friends stretched from the most affluent and powerful to the poorest of the poor. Mayaman o mahirap ay pareho sa kanya. Kaibigan siya ng lahat ng tao. Wala siyang itinatangi. He was no respecter of persons. He blessed and befriended people everywhere. And as a result, they blessed him back. Talagang malaki binubunga ng mga taong palakaibigan. Maraming tutulong sa iyo kapag ikaw naman ang nangangailangan. Sa Luke chapter 8 verse 3, merong record dito si Luke na may pulutong na mga babae that contributed their resources to support him and his disciples. So kaya pala, palagi may pagkain saan man si Jesus magpunta. Merong mga supporters palagi. Sino yun? Yung mga sinimulan niyang maging friends. Pulutong na mga kababaihan. Dalawang importanteng tao sa Jerusalem, sa relihiyon ng mga Hudyo ang tumulong kay Jesus Christ. Si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemus. Naalala nyo sa John chapter 3, si Nicodemus, hindi ba? So si Joseph ay pinahiram kay Jesus yung kanyang libingan. Si Nicodemus naman ay nag-donate ng 70 pounds ng myrrh and aloes para sa kanyang paglilibing, para sa kanyang ritual or burial rites ayon sa John 19:38-39. Di lamang yon, on the day of Pentecost, matapos siyang mamatay, nilibing at muling nabuhay, 120 of his friends launched the church. And then later on, 3,000 pa ang naidagdag. So sa buhay ni Jesus Christ ay mahaba yung kanyang trail of friendships. At itong tinatawag na trail of friendship na sinimulan niya ay umabot pa sa ating henerasyon more than 2,000 years later. Sa pamamagitan ng koneksyon sa kanyang mga kaibigan at sa atin ding mga naging kaibigan, ngayon ay tagasunod na rin tayo ng ating Panginoon. Nakita niyo po ba kung gaano kahalaga ang maging palakaibigan katulad ni Jesus Christ? O ngayon, sinimulan niya ni Jesus, ang baton ay nakapasa na sa atin. Tayo na ngayon ang magpapatuloy ng kanyang sinimulan na maghanap ng mga bagong friends para sa kanyang kaharian. So ang hamon sa bawat isa sa atin ay mag-practice tayo ng friendliness saan man tayo magpunta. Dahil ito ay manifestation ng ating pagiging mabuting Kristiyano at ito ay bahagi ng good manners and right conduct. Paano ba tayo hahanap ng mga kaibigan? Number 1, find a friend. Number 2, keep friendships sa ating outline. Okay, how do we find friends? Well, una, para maging dumami ang iyong mga friends, kinakailangan mukha kang friendly, di ba? So, project a friendly face. Okay, that means to say, make it a habit to smile and extend a quick greeting if possible kapag nandiyan ka sa labas. Matuto kang mag-hello, okay, if time permits, hi, kumusta? Kahit gano'n lang, magsimula tayo ng conversation. At kapag tayo ay nakapagsimula na ng conversation, maging ready tayo makinig sa kwento ng mga kausap natin. Kung maaari, wag natin silang i-interrupt, wag pipigilin yung kanilang pagkukwento at matuto tayong makinig at wag nating ipipilit yung sarili nating kwento. Pwede rin magkwento ng konti pero mas pabayaan natin silang magkwento ng kanilang mga buhay. Sumunod, show genuine interest in people. Ang ibig sabihin, kapag meron kang kausap na tao, maintain eye contact and express, understanding and willingness to listen. Hindi ba? At kung meron mga nakakalungkot na kabahagi ng kanyang buhay na kinikwento niya, express empathy. Put yourself in the person's shoes, so to speak. Alright, and then habang nakikipag-usap tayo sa ating mga bagong kaibigan, speak respectfully, be friendly.
everywhere, saan man tayo magpunta. Be friendly with those who serve you. Kapag sumakay ka sa bus, o meron kang taxi, o nag-Uber ka, be respectful to those drivers, hindi ba? Kapag may binibili naman kayo sa tindahan, be respectful sa mga counter clerks. O kapag may nagdi-deliver sa inyo, meron kayang courier or Uber delivery o ano man yan, be respectful to them. Kapag kayo nasa mga mall, okay, o nasa mga restaurants at may mga tagapaglinis, be respectful to them. Let's win friends. Yang ibig sabihin yan. Okay? At kapag gumagamit tayo ng mga public transport, sumasakay tayo sa mga bus or train, siguraduhin nating inaalay natin o pinagbibigyan natin yung mga matatanda at mga buntis na umupo kung saan man tayo naroroon. Lalo-lalo na yung mga taong may disabilities. Pangalawa, not only are we to find friends, we are to keep friendships. Ibig sabihin, kung meron ka naman mga friends na you make time for regular catch-ups, hindi ba? Ang tunay na friend, laging kikita, di ba? At kapag may meeting ka sa friend mo, be punctual with your appointments, hindi ba? Huwag kang gagawa ng appointment tapos late ka darating. And then, to keep friendships, we communicate with our friends. Be a good listener when they speak. Or kung hindi tayo nagkikita, send inspiring SMS or messages to each other. Kahit, emoji lang. Yan ay pagme-maintain ng mabubuting kaibigan. And show appreciation. Kapag nag-uusap kayo, express how much that friendship means to you. At pakita mo sa friend mo na importante siya sa iyong buhay. And then, kapag nagkakwentuhan at may mga lihim ang iyong friends, protect each other's private information. Ibig sabihin, never betray your friend by telling her secrets or stories to others na sa'yo lamang ibinigay. Matutong magtago ng lihim ng iyong mga kaibigan. At higit sa lahat, respect boundaries. Tandaan natin, kahit na friends tayo, may mga pagkakataon gusto rin ng bawat isa sa atin magkaroon ng me time or time alone for ourselves. So kapag panahon na para magkanikanya tayo ng buhay at manahimik sandali, huwag mo kukulitin ang iyong kaibigan. So ito po ang aking mga paalala sa inyo. Ito'y bahagi ng good manners and right conduct. Laging maging mabuting kaibigan saan man at siguraduhin natin na ipinapakita natin sa ating mga kaibigan na sila'y ating mahal at sila'y ating ring priority. Kapag ginawa natin to, magbubunga tayo ng mas marami pang kaibigan, lalaki ang ating circle of friends, lalaki ang ating impluensya at mas marami tayong magagawa para sa ating Panginoon as we expand His kingdom. Ito po ang mga paalala sa inyo mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Ako po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente, pansamantalang nagpapaalam. Maligayang araw po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Until next time.